Marami ang napataas ang kilay ng isabatas ni Pangulong Aquino, ang Republic Act 10535 o mas kilala bilang the Philippine Standard Time Act of 2013. Bukod kasi sa madali lang naman daw i-adjust ang ating mga relo, naglagay pa ng parusa para sa mga TV at radio stations na hindi itatakda ang tamang oras. Ang mas malaking problema naman daw kasi natin ay ang Filipino time. Karaniwan na raw kayuan ang mali. Gaya ng grupong ito na aming sinamahan. Ayon kay BJ, napagkasunduan nilang magkakaibigan ang magkikita-kita ng alas 2:30 ng hapon sa isang kainan. Pero lumipas ang 20 minuto bago dumating ang dalawang kaibigan at 1 oras naman na na-late ang pinakahuli sa kanila. Hindi raw naiiba ang eksena sa mga formal na pagpupulong gaya ng kumpanyang minamanmanan namin. Nagpatawag ng 9 AM meeting ang operations manager na si DG. Isa sa 6 na staff ang na-late ng 17 minuto. Paano na lang kaya kung sa bawat opisina ganito ang eksena? May ginawa, may emergency, may tinapos sa bahay. Yung pamatay yung malayo, tinitirhan, tsaka walang masakyan. Naiintindihan mo siya. Kaya lang nga sinasabi ko lagi, so pagka ganun, ano dapat? Binansagang Filipino time ang ugaling ito ng Pinoy na laging nahuhuli sa takdang oras. Ayon sa isang sociologist, nag-ugat raw ang konseptong ito noong panahon pa ng mga Kastila. Pag ikaw ay late, dumating ka sa piging na medyo late ka ng konti, medyo may kataasan ng estado mo sa lipunan. Sa mga Indio naman, ay talagang inuutusan silang maging late. Pag mayroon kang tinatawag ng mga piging o handaan, syempre, ang una mong i-entertainin, syempre, yung mga high class. Nakasanayan na raw ng mga ninuno natin ang ugaling ito at nadala pa hanggang sa panahon ng mga Amerikano. Na-imbibe natin na kapag tayo ay sumasama sa mga importanteng okasyon, dapat tayo magpahuli. Kaya ang sabi ng mga Amerikano, Filipino time, being late. Ang imahe ng mga Pinoy na laging late ang nais baguhin ni Pangulong Noynoy Aquino nang pirmahan niya ang Republic Act 10535 o ang Philippine Standard Time Act of 2013 nitong ika-15 ng Mayo. Nilalayo ng batas na ito na i-sync o isabay sa Philippine Standard Time o PST ang mga orasan ng lokal at nasyonal na pamahalaan, pati na rin mga eskwelahan. Itinatakda ang PST ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA at ng Department of Science and Technology o DOST. Mauna talaga dyan, base dun sa batas, ay ang lahat ng government agencies. Ayon din sa batas, dapat sumunod sa PST ang mga TV at radio stations. Sapagkat ang media, ang pinaka-medium, pinakamadali, pinakamabilis na paraan para makapag-disseminate ng Philippine Standard Time. Ngayong 1 ng Hunyo, ipatutupad na ang panukala at ang parusang nakasaad sa pulisiya ng batas. Pero questionable raw ito. Tanging mga TV at radio stations lamang kasi sa ngayon ang may takdang penalty. Sa unang penalty, magmumulta ng mula 30,000 hanggang 50,000 piso. Sa ikalawang penalty, maaari nang makansela ang prangkisa nito. Sa ating saligang batas, meron tayong tinatawag na equal protection clause, no? Na yung mga tao na similarly situated, dapat patas ang pagtrato sa kanila. Ang tanong ko, bakit ang penalty doon lang sa mga pribado? Kung hindi natin bibigyan ng ganyang parusa ang isang TV station, walang patumanggang hindi na susunod yan sa kanilang oras. At ayon pa sa ilang opinyon, hanggat hindi nabibigyan ng parusa ang individual na pasaway sa oras, hindi raw matututo si Juan. Tingin ko merong talagang valid constitutional objection dito, no? Dahil nagkaroon ng distinction sa mga nagtatrabaho sa pribadong sektor at sa pampublikong sektor. Na parang mga pribado lamang ang dapat sumunod sa Philippine Standard Time at hindi na pinasusunod ang mga pampublikong mga empleyado.
Merong administrative case na pwedeng isampa doon sa mayor o gobernador ng LGU na ayaw sumunod doon sa Philippine Standard Time. Alam natin lahat na napakahalagang merong official clock ang isang city. Duda man ang ilan sa bisa ng panukala, marami naman ang sang-ayon na ito na ang unang hakbang para maging on time ang mga Pinoy. The point is, it's there, it's stuck in the consciousness of people that we have to remove that. Siguro kagandaan ngayon ng ating Philippine Standard Time, we can say that one time is no longer one time, but one time, meaning O-N-E. Ang punctuality o pagsunod kasi sa takdang oras, nagpapakita ng pagpapahalaga sa anumang kasunduan at nangangahulugan na hindi nasasayang ang pera na inilaan para sa isang tao. Patunay nito ang isang US survey study na isinagawa ng Career Builder noong 2011. Halos 8,000 empleyado mula sa iba't ibang kumpanya ang sumailalim sa survey at 16% sa kanila ang late sa trabaho sa isang linggo. Ang isang empleyado ay sumisweldo ng $55,000 kada buwan. At kung late siya ng 15 minuto kada linggo sa isang taon, umaabot ng mahigit $900 ang lugi ng kumpanya sa kanya. Suma total, nasa mahigit 1 milyon ang halagang nawala sa mga kumpanyang pinapasukan ng 16% empleyado mula sa survey. Kaya ang epekto ng tardiness o pagiging huli sa oras ramdam din ng ekonomiya. Merong mga kumpanya na pagka na-late ang isang empleyado na hindi makakaumpisa ang iba, malaking impact niyan talaga. Kung minsan yung isa startup lang, ma-late ka lang ng konti, malaking mawawala. Sa eksperimentong isinagawa namin, tinanong namin ang rason ng mga na-late. Po, yung lugar po, sobrang layo. Kaya po talaga na-late kasi puyat din po. Na-traffic ako eh. Kasi alam ko naman pong late din sila. Kaya palit na lang kami. Dito natukoy namin ang problema. Ang kawalang disiplina sa pagsunod sa oras at kawalan ng pagpapahalaga sa oras ng iba. Kapag start na kami ng meeting, wala ka pa. Saan ang report mo? It does not mean sociologically na porque may Filipino time, ibig sabihin it exists in our society. It's just so that some Filipinos would use this as an excuse of being late. So mapapansin natin na yun lang ay katagang binigay sa atin kasi nga meron tayong na-imbibe. Ang kompetisyon sa pandaigdigang kalakalan, isang malaking karera kung saan pabilisan ang labanan. Kung babagal-bagal ang mga Pilipino, tiyak na lalagpasan tayo ng oportunidad at mananatiling huli ang bansa hindi lang sa oras, kundi sa pag-unlad. FYI mga kapatid, for your information. Karamihan daw sa mga kabataan ay mas aktibo na sa Twitter kesa sa Facebook. Ang dahilan, mas maraming magulang raw ang aktibo sa Facebook kesa sa Twitter. Ayon sa Pew Research Center sa Estados Unidos, hindi raw tumaas ang bilang ng mga teenager na may Facebook account mula 2011 hanggang 2012. Pero dumoble ang dami ng teenager na may Twitter account. Bagamat 9 sa bawat 10 sa kanila ang may Facebook account pa rin, bihira na lang daw nila itong bisitahin. Mas nagbababad na raw sila sa Twitter, Instagram at Tumblr. Mas simple raw kasi mga ito at wala masyadong drama. Ni gaya ng Facebook, ang nakababahala dahil real-time ang paglabas ng mga posts sa Twitter, mas madaling masusundan ng taong nagpo-post. Lalo pat 7 sa bawat 10 teenager ay naglalagay ng impormasyon kung nasaan sila o kung saan sila pupunta. 9 sa bawat 10 ang naglalagay ng kanilang litrato sa Twitter at 1 sa bawat 5 ang naglalagay ng kanilang cellphone number. 6 sa bawat 10 ay nakapublic ang account. Ibig sabihin, kahit sino pwedeng makita ang kanilang mga ipinopost. Para maprotektahan ang mga kabataan sa mga maaaring manamantala sa kanila gamit ang kanilang mga Twitter account, dapat daw ay payuhan ng mga magulang ang kanilang mga anak tungkol dito at magbukas na rin sila ng Twitter account. Kung walang magsasabi, walang mangyayari. Ang opinyon mo, pinakikinggan, pinag-uusapan dahil ang bawat balita may katumbas na reaksyon. Ako po si Lucy Cruz Valdez. Magandang gabi po sa inyong lahat.